Kung ang tinutukoy ng 18 Marines o mga sundalo na haharap sa Senado bilang resource persons o testigo sa hearing, maraming posibleng mangyari depende sa kaso o investigasyon. Maaaring magbigay sila ng testimonya tungkol sa isang operasyon, utos o pangyayari. Tatanungin sila ng mga senador para malaman kung may paglabag sa batas, corruption o abuse of authority. Kapag may matibay na ebidensya o salungat na pahayag, pwedeng lumalim ang investigasyon. Maaari ring magkaroon ng rekomendasyon ng Senado para magsampa ng kaso o magsagawa ng karagdagang investigasyon ang ibang ahensya. Kung national security ang usapan, may bahagi ng hearing na pwedeng gawing executive session o sarado sa publiko. Kapag humarap ang 18 Marines sa Senado, ibig sabihin may gusto malaman ang mga senador tungkol sa isang issue o pangyayari. Tatanungin sila kung ano ang alam nila, ano ang totoong nangyari, at kung may nag-utos sa kanila, posibleng mangyari. Maglabasan ang mga impormasyon o ebidensya. May mga opisyal na mapaimbestigahan kung may mali. Pwedeng magrekomenda ang Senado ng kaso o dagdag na investigasyon. Kapag mabigat ang usapin, maaaring uminit ang debate sa gobyerno at publiko. Pero tandaan, ang Senado ay nag-iimbestiga lang. Hindi sila ang korte na agad magpapakulong o maghahatol. Kailangan pa rin ng legal na proseso at ebidensya. Ang Senate hearing ay investigasyon para sa paggawa ng batas o pagkuha ng impormasyon. Hindi ito mismong korte na nagdedesisyon kung guilty o hindi ang isang tao.